napapanahong balita. Nananawagan si British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na igalang ang judicial process ng International Criminal Court o ICC. Aniya, wala umanong dapat na humadlang sa naturang proseso, kaya naman hinihingi niya ang buong respeto ng mga taga-suporta. Matatandaan kabi-kabilang mga protesta ang isinagawa ng mga Duterte supporters bilang pagtutol sa pagkakaaresto kay Duterte. Si Duterte ay kasalukuyang nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity. Naghahanda ang sandahang lakas ng Pilipinas na matapos ang isiniwalat ni AFP Chief Romeo Bronner Jr. na posibleng madamay ang Pilipinas kung sumiklab ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan. Para sa ibang detalye, narito si Francis Riodique. Nitong kamakailan lang ay iba't ibang military asset ang ipinadala ng China sa paligid ng bansang Taiwan. Kaugnay ito ng patuloy na paggigiit ng Taiwan bilang independent na bansa, ngunit inaangkin ito ng China. Ayon sa Chinese military, ang isinagawang drill ay isa umanong warning at pagtutol sa paghiwalay ng bansang Taiwan. Samantala ay siniwalat ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Romeo Bronner Jr. na posibleng madamay ang Pilipinas kung sumiklab ang giyera sa pagitan ng China at Taiwan. Kaya naman nagpaalala si Bronner sa militar na maging handa sa posibleng mga mangyari bunsod sa naturang tensyon. Pinaghahanda din niya ang militar sa posibleng pag-rescue sa mga Pinoy na nasa Taiwan. Tinatayang 250,000 na mga overseas Filipino workers umano ang kailangang i-rescue kung sakali. Sa kabilang banda, sinabi ni Bronner na ang balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay inilarawan na magiging full battle test. April 21 magsisimula ang taunang joint drills kasama ang tinatayang 16,000 personnels mula sa dalawang bansa. Francis Riodique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa kasalukuyan, 34 na reklamo na ng vote buying at illegal na aktibidad sa eleksyon ang natanggap ng COMELEC. Kabilang dito ang 23 ulat ng kaso ng vote buying at vote selling. Gayon din ang 11 ulat na paggamit ng state resources para mangampanya. Paalala ng COMELEC agad na i-report sa ahensya ang mga masasaksihang ipinagbabawal na gawain sa panahon ng eleksyon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng typhoid sa Bacolod City, tumaas. COMELEC nakatanggap ng 34 na reklamo ng vote buying. Lead counsel ni former President Rodrigo Duterte nanawagang igalang ang judicial process ng ICC. Bagong hepe ng MRT3 tumugon sa panawagan ni Senator Tulfo na tiyakin ang kaayusan sa mga istasyon. Panalangin sa mga nawawalang OFW sa Myanmar, panawagan sa patuloy na search and rescue operations. At PJ Obiena naiuwi ang gintong medalya sa Taiwan Meet sa kabila ng maulap na panahon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nananawagan ang Department of Migrant Workers o DMW na ipanalangin ang 4 na nawawalang overseas Filipino workers o OFW matapos ang malakas na pagyanig kamakailan sa Myanmar. Kinilala ang 4 na Pinoy at profesional na 2 rito ay mag-asawa. Sa ngayon, wala pang balita sa isinagawang search and rescue efforts. Gayunpaman, nakikipagtulungan rin ang DMW sa Embahada ng Pilipinas sa Myanmar at Thailand upang mahatiran ng agarang tulong ang mga kababayan nating apektado ng magkasunod na lindol.
Mahigit 139,000 metric tons ng basura at burak ang inalis sa mga daluyan ng tubig sa paligid ng NAIA bilang tugon sa lumalalang problema sa baha. Ang buong detalye tunghayan sa ulat na ito. Sinimula ng NAIA Infra Corporation o NNIC na isang pribadong tagapamahala ng Ninoy Aquino International Airport ang pagsasagawa ng malawakang paglilinis sa mga ilog at kanal sa paligid ng paliparan, kung saan may kabuang 139,158 metric tons ng basura at burak ang inalis mula sa humitumulang 3 kilometrong daluyan ng tubig, kabilang ang mga bahagi ng Parañaque River, Don Galo River at Villanueva Creek. Ang nasabing proyektong ito ay bahagi ng flood mitigation program ng NNIC, katuwang ang Better Rivers Philippines Cleanup Teams ng San Miguel Corporation. Base sa impormasyon sinimulan ng pamamahala ng NNIC ang NAIA noong Setyembre ng nakaraang taon, kung saan naging pangunahing layunin nito ang pag-iwas sa baha sa paliparan at mga kalapit na komunidad. Bunsod nito, mas pinabilis na ngayon ang pag-agos ng tubig ulan dahil sa paglilinis ng mga kanal at pagsasaayos ng mga drainage system sa paligid ng paliparan. Bukod sa mga ilog, nilinis at inayos din ang mga baradong kanal at drainage sa mga pangunahing kalsada tulad ng Domestic Road, NAIA Road, Airport Road at Andrews Avenue. Sa kasalukuyan na kumpleto na ang paglilinis at pagpapanumbalik ng 67 manhole, habang 17 manhole covers ang napalitan at 7 bago ang itinayo. Samantala, nakatakda ring magtayo ang NNIC ng modernong drainage system, flood barriers at isang stormwater pumping facility upang lalo pang mapababa ang panganib ng pagbaha. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Mas pinalawak ng Department of Energy o DOE ang charging infrastructure ng electric vehicle sa bago nitong inisyatiba upang masiguro na ligtas, epesyente at mapapanatili ang paggamit ito. Kasalukuyan nang may 912 electric vehicle charging stations sa bansa at karamihan dito ay nasa National Capital Region o NCR. Layon ng DOE na magkaroon ng nasa 7,000 charging stations sa bansa sa taong 2028. Nakatakda namang ilabas ngayong buwan ang implementing guidelines ukol dito. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng typhoid sa Bacolod City, tumaas. COMELEC nakatanggap ng 34 na reklamo ng road buying. Lead counsel ni former President Rodrigo Duterte nanawagang igalang ang judicial process ng ICC. Bagong hepe ng MRT3 tungkol sa panawagan ni Senator Tulfo na tiyakin ang kaayusan sa mga istasyon. Panalangin sa mga nawawalang OFW sa Myanmar, panawagan sa patuloy na search and rescue operations. At EJ Opiena naiuwi ang gintong medalya sa Taiwan Meet sa kabila ng maulap na panahon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isang grass fire ang sumiklab sa timog na bahagi ng isla ng Bulkang Taal nitong Martes bandang alas 11 ng tanghali. Hindi ito ang unang beses na naganap ang grass fire na nauna nang naitala 2 beses noong unang linggo ng Marso. Nananatiling nakamonitor lamang ang sitwasyon ng nasunog na bahagi ng bulkan dahil hindi pa maaaring makapasok ang sinuman sa isla dahil sa aktibong aktibidad ng bulkan. Samantala, bukod sa sunog, isang magnitude 5 na lindol ang sumunod naman na yumanig sa Calatagan, Batangas pasado alas 5:25 ng hapon. Wala namang naiulat na danyos, ngunit asahang makakaranas ng aftershocks mula rito.
Gintong medalya ang bungad ni Olympian vaulter EJ Obiena sa kanyang unang outdoor season campaign sa Taiwan International Pole Vault Championship nitong weekend. Ito ngayon ang ulat ni Princess Castro. Hindi naging hadlang ang maulap na panahon para makamit ni Olympian pole vaulter EJ Obiena ang gintong medalya sa Taiwan International Pole Vault Championship na ginanap sa Sun Moon Lake sa Nantou, Taiwan. Naging matagumpay ang pagdomina ni Obiena sa una nitong outdoor season campaign ngayong taon. Sa isang post ng Pole Vault A sa kanyang social media accounts, aminado ito na hindi naging madali ang kanyang naging kampanya dahil sa lagay ng panahon. Tinawag niyang leap of faith ang kanyang naging performance sa kompetisyon kung saan buong puso niyang ipinagkatiwala sa Diyos ang magiging resulta ng kanyang pagtalon. Hindi naman ito nabigo sa kanyang pananalig at naitala ang 5.50-meter leap dahilan upang daigin ang 5.30-meter na score ni American pole vaulter Matt Ludwig na nag-uwi ng pilak na medalya. Bukod kay Obiena ay ilan pa sa mga kapwa Pilipino ng vaulter ang lumahok ay sina Hockett de los Santos at Francis Allen Silar na nakaklear ng 5.15 meters at 3.91 meters. Matatandaang maagang natapos ang kampanya ng Asia's Best Pole Vaulter sa World Athletics Indoor Championship nitong nakaraang buwan. Sa kabila nito, kanyang tiniyak sa kanyang mga tagahanga at tagasuporta na pagtutuunan ng pansin at babawi ito sa outdoor season. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Itinalaga si Assistant Secretary Paz Benavides II ng Department of Agriculture bilang Chairwoman on Commission on Genetics Resources for Food and Agriculture ng United Nations FAO sa ika-20 sesyon nito sa Roma. Bilang kauna-unahang Pilipinong nahalal sa posisyong ito, pangungunahan niya ang mga patakaran at usapin ukol sa konserbasyon at patas na paggamit ng mga genetic resources na mahalaga sa seguridad sa pagkain. Ang kanyang 2 taong termino ay inaasahang mag-aambag sa pagpapaunlad ng pandaigdigang hakbang para sa ligtas at sustainable sistema ng agrikultura. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, kaso ng typhoid sa Bacolod City, tumaas. Comelec nakatanggap ng 34 na reklamo ng Go Bayi. Lead counsel ni former President Rodrigo Duterte nanawagang igalang ang judicial process ng ICC. Bagong hepe ng MRT3 tungkol sa panawagan ni Senator Tulfo na tiyakin ang kaayusan sa mga istasyon. Panalangin sa mga nawawalang OFW sa Myanmar, panawagan sa patuloy na search and rescue operations. At EJ Obiena naiuwi ang gintong medalya sa Taiwan Meet sa kabila ng maulap na panahon. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.